Ang unang tunog ay ang kalansing ng isang kutsarang pilak na bumagsak sa marmol na sahig. Sinundan ito ng isang tunog na mas nakakakilabot. Ang biglaang paghinto sa paghingabi. Sera! Ang sigaw ni Don Ernesto Aragon ay pumuno sa malawak na hapagkainan, kasing lamig ng hangin na nanggagaling sa aircon. Lahat ng mga katulong na nakatayo sa gilid ay napahinto. Ang kanilang mga mukha ay nabalot ng takot. Sa gitna ng lahat, ang maliit na katawan ni Serafina Aragon, 7 taong gulang at kaisa-isang anak ng Don, ay nanginig bago ito bumagsak mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang mga labi ay unti-unting nangingitim. Pilit siyang humahabol sa hanging, hindi niya makuha. Gulat, pagkatuliro. Pero higit sa lahat, takot ang nanaig sa buong silid. Takot hindi lang para sa bata, kundi takot sa kung ano ang maaring mangyari sa kanila kung gagawa sila ng mali. Walang gagalaw. Ang boses ni Barbara Laceres, ang masungit na mayordoma, ay parang latigo na humampas sa hangin. Hintayin ang utos ni Mister. Ang kanyang mga salita ay yelo. Ang kanyang tingin ay bakal. At lahat ay sumunod. Nanigas sila sa kanilang kinatatayuan. Parang mga estatwa sa isang hardin ng pangamba. Lahat, maliban sa isa. Si Liana Mercado, 3 araw pa lang sa mansyon, ay nakaramdam ng pagtibok ng kanyang puso na parang tambol sa digmaan. Ngunit hindi ito tibok ng takot. Ito ang tibok ng isang dating tungkulin. Isang sinumpaang tungkulin na matagal na niyang ibinaon. Nakita niya ang namumutlang mukha ni Sera. Ang pamumula sa paligid ng bibig nito. Ang hirap sa paghinga. Sa isang iglap, hindi na siya si Liana, ang bagong katulong. Siya si Liana, ang dating head nurse. Binaliwala niya ang matalim na tingin ni Barbara. Sinalubong niya ang nag-aapoy na mga mata nito at walang salitang itinulak ang mga katulong na nakaharang sa kanyang daan. Tumabi kayo. Ang kanyang boses, na karaniwang mahinahon, ay biglang naging puno ng awtoridad. Puno ng bigat. Huwag mo siyang hahawakan, babae. Sigaw ni Barbara, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ngunit huli na, nakaluhod na si Liana sa tabi ni Sera. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na sinuri ang pulso ng bata, ang daanan ng hangin nito. Allergy, anaphylactic shock ito. Sigaw ni Liana, ang kanyang mga mata ay naghahanap. Nasaan ang EpiPen niya? Kailangan niya ng EpiPen. Walang sumasagot. Tanging mga matang naguguluhan at natatakot ang nakatingin sa kanya. Anong pinagsasabi mo? Pasigaw na tanong ni Ernesto. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala para sa anak, ngunit may bahid ng hinala para sa katulong na biglang nagmamando. Hindi nag-aksaya ng panahon si Liana. Itinagilid niya ang bata sa recovery position. Sa gitna ng kaguluhan, napansin niya ang maliit na piraso ng hipon malapit sa plato ni Sera. Iyon na yon. Habang hinihintay ang sagot na alam niyang hindi darating, may ginawa siyang simple ngunit puno ng kahulugan. Gamit ang laylayan ng kanyang uniforme, marahan niyang pinunasan ang sarsa na nasa gilid ng bibig ni Sera. Isang kilos na hindi para sa isang katulong, kundi para sa isang ina. Isang kilos ng dalisay na pag-aalaga. Tumawag kayo ng ambulansya. Ngayon na. Utos niya sa lahat. Ang kanyang boses ay hindi nag-alinlangan. Ilang minuto ang lumipas na parang walang hanggan. Dumating ang mga paramedic. Inilagay nila si Sera sa isang stretcher at si Liana ang nag-abot sa kanila ng mahahalagang impormasyon. Suspected severe allergic reaction to shellfish. May history ba siya? Tanong ng isang paramedic kay Don Ernesto. Umiling lang ang Don. Ang kanyang mundo ay gumuho. Nang makaalis na ang ambulansya, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Ang natira na lang ay ang amoy ng mamahaling pagkain at ang amoy ng takot. Tumayo si Liana. Ang kanyang mga tuhod ay bahagyang nanginginig. Hinarap niya si Don Ernesto
na ngayon ay nakatitig sa kanya. Hindi ito ang titig ng isang taong nagpapasalamat. Ito ay titig na puno ng pagsisiyasat, malamig at mapanuri. Inaasahan ni Liana ang isang salita, isang salamat man lang, ngunit wala. Naglakad si Don Ernesto patungo sa kanyang personal na security head na kanina pa tahimik sa isang sulok. Hindi niya inalis ang kanyang mga mata kay Liana habang nagsasalita sa mahinang boses, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Mateo, sabi niya, ang kanyang boses ay kasing talim ng bubog. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan. Pagpasok sa maliit at simpleng kwarto para sa mga katulong, isinara ni Liana ang pinto. Sumandal siya rito at sa wakas, hinayaan niyang manginig ang kanyang mga kamay. Hindi ito panginginig dahil sa takot kay Don Ernesto o kay Barbara. Ito ay ang panginginig ng isang sundalong matagal nang hindi humahawak ng sandata, ngunit biglang itinapon sa gitna ng laban. Tinitigan niya ang kanyang mga palad. Ang mga kamay na ito, dati, sanay na sanay sa paghawak ng heringgilya, sa pagsuri ng dextrose, sa pag-aalaga sa mga pasyenteng nasa bingit ng kamatayan. Ito ang mga kamay ng isang head nurse na may respeto at tiwala ng lahat. Ngayon, ang mga kamay na ito ay sanay na lang sa paghawak ng basahan at paglilinis ng alikabok. Flashback, ang puting uniforme ay napalitan ng kulay abo. Ang mahinahon na tunog ng ospital ay napalitan ng sigawan. Sinadya mo to, pabaya ka. Ang boses ng isang pamilya ng pasyente ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang mga mapanghusgang tingin ng kanyang mga kasamahan. Ang malamig na desisyon ng medical board. Isang maling akusasyon, isang nawawalang dokumento at gumuho ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Tinanggalan ng lisensya. Itinakwil ng propesyong minahal niya. Napapikit si Liana. Isang butil ng luha ang pilit niyang pinigilang pumatak. Iyon ang dahilan kung bakit siya napadpad dito. Para magtago, para makalimot, para maging isang aninon na lang. Ngunit ngayong gabi, itinulak siya ng tadhana pabalik sa liwanag. Habang nag-aayos ng kanyang gamit, kinuha niya ang isang maliit na tuwalya. Walang kamalay-malay, tinupin niya ito sa paraang laging ginagawa sa ospital. Isang perpektong rektanggulo. Bawat sulok ay pantay. Isang ugali na hindi na maalis sa kanyang sistema. Isang paalala ng kung sino siya dati. Samantala, sa opisina ni Don Ernesto, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa mamahaling kahoy ng kanyang mesa. Inilatag ni Mateo ang kanyang security head, ang isang brown folder sa harap niya. Sir, eto na po ang resulta ng background check kay Liana Mercado. Binuksan ito ni Ernesto nang walang gana. Inaasahan na makakita ng mga karaniwang impormasyon. Pangalan, edad, probinsya, mga datihang pinagtrabahuhan bilang katulong. Ngunit ang mga sumunod na salita ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Employment history, St. Jude's Medical Center. Position, Head Nurse, ICU Department. Status, License revoked due to medical malpractice allegations. Case dismissed due to lack of evidence. Nanigas ang panga ni Ernesto. Isang nurse, kaya pala. Pero hindi yun ang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ito ay ang huling linya sa ilalim ng personal references. Character reference provided by the late Doña Amalia Aragon during her final days of private home care. Binasag ng pagbagsak ng ballpen mula sa kamay ni Ernesto ang katahimikan. Doña Amalia, ang kanyang asawa, ang babaeng nagligtas sa kanyang anak, ay ang parehong babaeng kasama ng kanyang asawa sa mga huling sandali nito. Hindi ito pagkakataon. Imposible. Ang kanyang isip ay napuno ng mga tanong. Bakit ito bumalik? Bakit ngayon? Bakit bilang isang katulong? Ito ba ay isang plano? Isang uri ng paniningil?
Habang hawak niya ang report na parang isang basong malapit ng mabasag, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Barbara, may dalang isang tasa ng kape. Napansin niya ang folder sa mesa at ang pagbabago sa mukha ng kanyang amo. "Sir, may problema po ba?" Tanong niya sa malumanay na boses. Isang boses na ginagamit niya lang kapag silang dalawa na lang. Ipinakita ni Ernesto ang papel. Nakita ni Barbara ang pangalan ni Amalia. Sa isang iglap, nawala ang kanyang pagkukunwari. Napalitan ito ng isang bagay na mas matalim. Ngumiti siya, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Nakita niyo na po pala," sabi niya. Inilapag ang kape sa tabi ng folder. Kaya pala pamilyar siya sa akin. Tumingin siya kay Ernesto. Ang kanyang mga mata ay puno ng kunwaring pag-aalala. "Sir, may kutob po akong hindi maganda sa babaeng yan. Masyadong perfect ang lahat." "Perfect?" Inulit ni Don Ernesto. Ang kanyang boses ay naghahanap ng kahulugan sa likod ng salitang iyon. Tumango si Barbara. Ang kanyang mukha ay maingat na itinuno sa pag-aalala. Lumapit siya. Ang kanyang presensya ay banayad ngunit may bigat, na para bang gusto niyang protektahan si Ernesto mula sa isang panganib na siya lang ang nakakakita. "Hindi po ba kayo nagtataka, sir?" Simula ni siya. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na puno ng lason. Sa dinami-dami ng pwedeng mangyari, sa eksaktong araw na nandito siya, doon inatake si Ma'am Sarah. At siya isang dating nurse, ang nag-iisang nakakakita. Huminga siya ng malalim na parang ang mga salitang sasabihin ni ay mabigat kahit para sa kanya. Alam po natin pareho kung gaano karaming oportunista ang lumapit sa pamilya natin noong nawala si Senyora Amalia. Mga taong gagawin ang lahat para lang mapalapit sa yaman ng mga Aragon. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa isang sugat na hindi pa ganap na naghihilom sa puso ni Ernesto. Ang alaala ng mga pekeng pakikiramay, ng mga malayong kamag-anak na biglang nagpakita, ng mga business associates na may mga mungkahi ni lahat sila. Gusto ng piraso ng kanyang imperyo, ng kanyang buhay. Ang sinasabi mo ba ay pakana niya ang lahat? Tanong ni Ernesto. Ang hinala ay nagsisimula nang kumalat sa kanyang ugat. Umiling si Barbara, isang kilos ng pekeng pagtanggi. "Hindi ko po sinasabi yon, sir. Pero ang tiyempo ay masyadong maganda para maging totoo. Paano kung alam na niyang may allergy si Sarah? Paano kung sinadya niyang ilagay ang sarili niya sa sitwasyon para maging isang bayani sa paningin ninyo?" Hinayaan niyang lumutang ang mga tanong sa hangin. Hinayaan niyang ang sariling isip ni Ernesto ang lumikha ng mga kasagutan. Alam na alam niya ang kahinaan ng Don, ang pagiging maprotekta nito sa anak, at ang kawalan ng tiwala sa mga tao simula nang mamatay si Amalia. Tumalikod si Ernesto at tumingin sa labas ng bintana, sa madilim na hardin. Ang imahe ni Liana na lumuluhod sa tabi ni Sarah ay bumalik sa kanyang isipan. Ang tapang, ang kahusayan. Posible bang lahat ng iyon ay isang pag-arte lang? Samantala, sa pribadong silid ng ospital, dahan-dahang iminulat ni Serafina ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang kisame, puti at blangko. Pagkatapos, ang mukha ng kanyang ama. "Papa," mahinang sabi niya. "Sarah, anak, gising ka na." Bulong ni Ernesto, ang kanyang boses ay nabasag sa sobrang ginhawa. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng anak. Ngumiti si Sarah, isang matamlay na ngiti. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa silid na para bang may hinahanap. "Papa," ulit niya. "Ano yon, anak? May masakit ba?" "Tatawag ako ng doktor." Umiling ang bata. Tumingin ito sa mga mata ng kanyang ama. Ang kanyang sariling mga mata ay malinaw at puno ng isang simpleng tanong. "Nasaan si Mama Lia?" Natigilan si Ernesto.
Mama Lia. Isang pangalan na parang musika sa bibig ng kanyang anak, ngunit parang alarmang tumunog sa kanyang tenga. Sa loob lamang ng 3 araw, nagawa ng isang estranghero na angkinin ng isang pangalan na napakalapit sa titulong Mama. Paano? Ang lason na itinanim ni Barbara sa kanyang isipan ay nagsimula nang kumalat ng mas mabilis. Nang gabing iyon, umuwi si Ernesto sa mansyon na may bagong bigat sa kanyang dibdib. Naabutan niya si Liana sa pasilyo, nagpupunas ng isang florera. Tumigil ito nang makita siya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Sir, kumusta na po si Sarah? Hindi siya pinansin ni Ernesto. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tumigil siya sa harap ni Liana. Ang anino niya ay bumalot sa babae. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang sariling mga mata ay malamig na parang yelo. Ano ang totoong pakay mo sa pamilya ko, Liana? Humigpit ang hawak ni Liana sa basahan. Ang tanong ay hindi isang simpleng tanong. Ito ay isang akusasyon. Anong ipinangako mo sa asawa ko? Naramdaman ni Liana ang paglamig ng hangin sa pagitan nila ni Don Ernesto. Ang kanyang mga tanong ay hindi humihingi ng sagot, kundi nagpapataw ng hatol. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Ito na yon, ang pagkakataon para ipaliwanag ang lahat. Wala po akong masamang pakay, sir. Sagot niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig ngunit puno ng katapatan. Nandito po ako para magtrabaho at para tuparin ang isang pangako. Ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa isang silid na amoy gamot at bulaklak na sampagwita, kung saan ang sikat ng araw ay marahang dumadampi sa isang mukhang maputla ngunit puno ng kabaitan. Flashback. Ang kamay ni Doña Amalia ay mahina sa pagkakahawak sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Liana, bulong ng ginang, may kaunting hirap sa paghinga. Alam kong malapit na. Huwag kang malungkot. Matagal ko nang tanggap. Umiling si Liana. Pinipigilan ang mga luha. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, ma'am. Ngumiti si Amalia. Makinig ka sa akin, Iha. May hihilingin ako sa'yo. Isang pakiusap mula sa isang ina. Hinawakan ni Amalia ang kamay ni Liana ng mas mahigpit. Ang aking si Sarah, maiiwan siya sa isang mundong malamig. Ang kanyang ama, mahal na mahal niya ang anak namin. Pero ang puso niya ay nababalot ng pader. Natatakot ako para sa kanya, Liana. Tumingin si Amalia sa mga mata ni Liana, isang tingin na tumatagos sa kaluluwa. Bantayan mo ang anak ko. Huwag mo siyang pababayaan. Ipangako mo sa akin, Liana. Kahit anong mangyari. Sa sandaling iyon, sa harap ng isang babaeng naghahabilin ng kanyang pinakamamahal na yaman, walang nagawa si Liana, kundi tumango at mangako. Opo, ma'am. Pangako. End of flashback. Iyon po ang ipinangako ko sa kanya. Pagtatapos ni Liana, ang kanyang boses ay basag. Naaalagaan ko si Sarah na hindi ko siya pababayaan. Inaasahan niya ang kahit kaunting pag-unawa, isang bahid ng paglambot sa mga mata ni Ernesto. Ngunit ang nakita niya ay isang mangiting mapakla, isang tawa na walang saya. Isang pangako, sabi ni Ernesto na parang isang salitang marumi. Isang pangako sa isang taong malapit ng mamatay na hindi kayang tumutol o magtanong. Napakagandang stratehiya, Liana. Parang isang sampal ang mga salita. Ang isang sagradong alaala ay bigla na lang binastos at dinungisan. Hindi po yun totoo. Huwag mo akong gawing tanga. Ang boses ni Ernesto ay biglang tumaas. Ginagamit mo ang asawa ko. Ginagamit mo ang alaala niya para makapasok sa pamilyang ito, para makuha ang tiwala ng anak ko. Para saan? Para sa pera? Hindi! Sigaw ni Liana, ang mga luha ay nagsimula. Nang mamuo sa kanyang mga mata. Wala po akong pakialam sa pera niyo. Talaga? Sarkastiko niyang tanong. Mula ngayon, Liana Mercado, isa lang ang trabaho mo dito.
maglinis, maglaba, magluto kung kinakailangan. Pero pinagbabawalan na kitang lumapit sa anak ko. Understood? Layuan mo si Serafina. Ang huling mga salita ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Liana. Mas masakit pa kaysa sa lahat ng akusasyon. Ang mismong dahilan kung bakit siya naroon, ang pangako niya ay ipinagkakait sa kanya. Tumalikod siya, hindi na makatingin pa sa mukha ni Don Ernesto. Bawat hakbang palayo ay may bigat ng 1,000 kilong bakal. Ang pakiramdam ng kawalan ng katarungan ay bumalik, pamilyar at masakit. Mula sa bintana ng kusina, nakita niya si Sarah na naglalaro sa hardin kasama ang isang yaya. Ang tawa ng bata ay parang musika. Walang kamalay-malay, itinaas ni Liana ang kanyang kamay, na para bang gusto niyang haplusin ang buhok ng bata mula sa malayo, na para bang gusto niyang protektahan ito mula sa isang panganib na hindi nakikita. Sa isang sulok ng pasilyo, nakatayo si Manang Elida, ang pinakamatandang katulong sa mansyon. Nagpupunas siya ng isang antigong salamin, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa naglalakad na si Liana. Nasaksihan niya ang lahat. Hindi siya kumibo, ngunit sa kanyang mga mata ay may bakas ng awa at ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na alam niya. Kinagabihan, sa silid ni Sarah, sinusubukan ni Barbara na ipainom ang gamot ng bata. Ayoko niyan. Mapait. Pagtanggi ni Sarah, tinatabig ang kutsara. Sarah, kailangan mo to para gumaling ka, sabi ni Barbara, pilit na pinapakalma ang sarili. Umiling ang bata. Ang mga labi nito ay nakanguso. Gusto ko si Mama Lia. Si Mama Lia lang. Sigaw nito. Ang kanyang maliit na boses ay umalingaw-ngaw. Nanginig ang panga ni Barbara sa galit. Wala siya rito. Ako ang nandito. Kaya inumin mo na to. Pero lalo lang umiyak si Sarah. Mama Lia! Mama Lia! Sa sobrang inis, inilapag ni Barbara ang gamot. Lumabas siya ng silid at nagtama ang kanilang landas ni Liana na papunta sa kusina. Tinitigan ni Barbara si Liana mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at inggit. Lumapit siya at bumulong, sapat lang para marinig ni Liana. Simula pa lang ito. Ang kusina ng Mansyong Aragon ay kasing lamig at kasing linis ng isang operating room. Walang amoy, walang bahid, walang buhay. Ngunit ngayong umaga, nagpasya si Liana na basagin ang katahimikang iyon. Sa kabila ng mahigpit na utos na huwag lumapit kay Sarah, walang sinabi si Don Ernesto na bawal siyang magluto. At kung hindi niya maibibigay ang kanyang yakap sa bata, ipapadama niya ito sa ibang paraan. Nasa ibabaw ng kalan ang isang malaking kaldero. Kumukulo. Humahalimuyak. Sinigang na baboy. Hindi ito basta sinigang. Ito ang timpla na itinuro sa kanya ni Doña Amalia anoon. Maraming kamatis para sa natural na asim, gabi para lumapot ang sabaw, at sili para sa kaunting init na gumuguhit sa lalamunan. Ito ang paborito ni Sarah. Ito ang lasa ng tahanan. Pumasok si Barbara sa kusina. Ang takong ng kanyang sapatos ay lumilikha ng matalim na tunog. Huminto siya, suminghot, at napangiwi. Anong niluluto mo? Ang tapang ng amoy. Sita niya. Ayaw ni Sir ng masyadong maamoy na ulam sa bahay. Sinigang po, Ma'am Barbara. Sagot ni Liana nang hindi lumilingon. Abala sa pagtikim ng sabaw. Para kay Sarah. Matagal na siyang walang ganang kumain. Baka sakaling magustuhan niya. At sino ka para magdesisyon niyan? Hamon ni Barbara. Dietitian ka ba niya? Bago pa makasagot si Liana, bumukas ang pinto ng kusina na konektado sa dining area. Pumasok si Don Ernesto, nakabihis na para sa trabaho. Huminto siya sa pintuan. Ang amoy. Ang maasim-asim, mainit. At pamilyar na amoy na yon ay parang isang kamay na humila sa kanya pabalik sa nakaraan. Sa mga panahong buhay pa si Amalia. Sa mga linggo ng tanghali na puno ng tawanan at hindi ng katahimikan. Nanigas siya.
Sa isang iglap, nakalimutan niya ang kanyang galit. Nakalimutan niya ang kanyang hinala. Ang tanging nararamdaman niya ay ang gutom, hindi ng tiyan, kundi ng puso. Papa! Ang bango! Ang boses ni Sarah ang bumasag sa kanyang pagtulala. Tumatakbo ang bata papunta sa mesa, ang muka ay masigla sa unang pagkakataon mula nang lumabas ng ospital. Gusto ko niyan. Gutom na po ako. Sabi ni Sarah, hinihila ang laylayan ng damit ng ama. Tumingin si Barbara kay Ernesto, naghihintay ng utos na itapon ang pagkain. Sir, baka hindi hiyang-hiyang ang tiyan ni Sarah sa... Hayaan mo siya. Putol ni Ernesto. Ang kanyang boses ay mahina, halos garalgal. Pakainin niyo siya. Umupo si Sarah at kumain ng may gana. Bawat subo ay puno ng sarap. Nasa gilid lang si Liana, nakayuko, nagpupunas ng counter, pero ang kanyang puso ay umaawit sa tuwa habang nakikita ang batang kumakain ng maayos. Nang matapos ang agahan at makaalis na si Sarah kasama ang yaya, naiwan si Ernesto sa mesa. May natira pang sabaw sa serving bowl. Tumingin siya sa paligid. Wala si Barbara. Nasa dirty kitchen si Liana. Kumuha siya ng kutsara. Sumandok siya ng kaunting sabaw. Tinikman niya ito. Napapikit si Don Ernesto. Ang lasa. Ang eksaktong balanse ng asim at alat. Ito ay parang yakap ni Amalia. Walang labis, walang kulang. Paanong nakuha ng isang estranghero ang ganitong timpla? Dahan-dahan, nawala ang kunot sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata, na laging matalim, ay lumambot sa loob ng ilang segundo. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Sa isang sulok, nakasilip si Manang Elida. Nakita niya ang reaksyon ng Don. Nakita niya ang magic na ginawa ni Liana. Tahimik na naglakad si Manang Elida patungo sa maliit na altar ni Doña Amalia sa ilalim ng hagdan. Mula sa kanyang bulsa, naglabas siya ng isang sariwang bulaklak ng sampagita at inilagay ito sa tabi ng litrato ng yumaong senyora. Isang tahimik na pagkilala. Nandito na siya, senyora. Tinutupad na niya ang pangako, pero hindi lahat ay natutuwa sa init na dala ng sinigang. Sa itaas sa kwarto ni Sarah, pumasok si Barbara. Ang kanyang mukha ay madilim. Ang tagumpay ni Liana sa kusina ay isang banta. Kung makukuha ni Liana ang tiyan ni Sarah, sunod na ang puso ni Ernesto. Nakita niya ang mga gamot ni Sarah sa ibabaw ng tokador. Ang mga vitamins at supplements, sinadya niyang tabigin ang isang bote ng vitamins. Crash! Nabasag ito. Kumalat ang mga tableta sa sahig. Ngumiti siya ng mapanganib. Bumaba siya agad. Hinahanap si Ernesto na paalis na sana. Sir! Sir Ernesto? Tawag niya. Umaarte ng panik. Ano yon, Barbara? Yung gamot po ni Sarah sa kwarto. Basag-basag. Nakakalat sa sahig. Hingal niyang sumbong. Wala naman pong ibang pumasok doon kanina. Habang kumakain kami, tumingin siya ng makahulugan kay Liana na naglilinis sa malayo. Nakita ko po si Liana na galing sa taas kanina. Akala ko po naglinis lang, pero bakit naman niya pakikialaman ng gamot? Muling nagdilim ang mukha ni Ernesto. Ang init ng sinigang ay naglaho, napalitan ng lamig ng pagdududa. Walang imbestigasyong naganap. Walang tanong na ibinato kay Liana. Ang salita ni Barbara ay naging katotohanan sa isipan ni Don Ernesto. Kinabukasan, mas dumoble ang paghihigpit kay Liana. Hindi lang bawal lumapit kay Sarah, bawal na rin siyang umakyat sa ikalawang palapag, maliban kung utos ni Barbara at kasama pa ito. Ang kanyang mundo sa loob ng mansyon ay lalong lumiit. Naging isang kulungang gawa sa mga pader ng hinala. Gabi. Ang katahimikan sa mansyon ay binasag ng isang iyak na puno ng takot. Ayoko. Huwag. Galing ito sa kwarto ni Sarah. Bangungot. Nagmamadaling pumasok si Don Ernesto sa silid ng anak. Naabutan niyang nakaupo si Sarah sa kama. Umiiyak, nanginginig,
at pawis na pawis. "Sarah anak, nandito lang si Papa. Panaginip lang yan," sabi niya, niyakap ang bata. Ngunit patuloy sa pag-iyak si Sarah, itinutulak ang ama palayo. "Ayoko, may monster! Nakakatakot!" Dumating si Barbara, nagkunwaring nag-aalala. "Naku, Ma'am Sarah, gusto mo ba ng gatas o tubig?" Lalo lang humagulgol ang bata. Sinubukan nilang dalawa ang lahat. Kargahin, bigyan ng laruan, kausapin. Ngunit walang tumatalab. Ang takot ng bata ay mas malakas kaysa sa kanilang mga salita. Sa labas ng pinto, nakatayo si Liana. Narinig niya ang lahat. Ang puso niya ay nadudurog para sa batang natatakot sa dilim. Ipinagbabawal sa kanya ang pumasok, pero hindi maaring wala siyang gawin. Sumandal siya sa pader sa tabi ng pintuan at nagsimula siyang kumanta. Hindi ito malakas, isang bulong lang, isang himig na halos hindi marinig. Sa ugoy ng duyan, sana'y di magmaliw. Ang kanyang boses ay malambing, payapa, at puno ng isang pamilyar na init. Ito ang oyayi na laging kinakanta ni Doña Amalia para kay Sarah. Ito ang parehong oyayi na kinakanta ni Liana noon para kay Amalia kapag hindi ito makatulog dahil sa sakit. "Ang iyong paggiliw at sa aking piling, langit ay buhay." Sa loob ng kwarto, huminto sa pag-iyak si Sarah. Ang kanyang mga hikbi ay napalitan ng malalim na paghinga. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay hinahanap ang pinagmumulan ng kanta. Pati si Don Ernesto ay natigilan. Ang kanta. Ang himig na iyon. Napakaraming alaala ang dala nito. Mga gabing masaya. Mga gabing puno ng pag-ibig. Unti-unting bumibigat ang talukap ng mga mata ni Sarah. Ang takot sa kanyang muka ay napalitan ng kapayapaan. Humiga siya sa unan. Ang kanyang paghinga ay naging kalmado at malalim. Nakatulog na siya. Dahan-dahang lumabas ng kwarto si Don Ernesto. At doon, nakita niya si Liana. Nakasandal sa pader, nakapikit. Tinatapos ang huling nota ng kanta. Nagkatitigan sila. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng pasilyo, nakita ni Ernesto ang pagod sa mga mata ni Liana. Pero nakita rin niya ang sinseridad, ang pag-aalaga. Walang bahid ng pagkukunwari. Sa unang pagkakataon, ang mga pader sa puso ni Ernesto ay nagkaroon ng maliit na bitak. Ang kanyang kamay, na kanina pa nakakuyom sa galit at frustrasyon, ay dahan-dahang lumuwag sa kanyang tagiliran. Isang salita ang gustong kumawala sa kanyang bibig. Isang salitang matagal na niyang ipinagkakait. "Salamat." Mahina ang pagkakasabi niya, halos isang bulong. Ngunit para kay Liana, ito ay sapat na. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Ngunit ang mga sandali ng kapayapaan sa Mansyong Aragon ay laging panandalian. Mula sa dilim, lumitaw si Barbara. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng profesionalismo, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Pinutol niya ang katahimikan. Pinutol niya ang sandaling iyon. "Sir," sabi niya, ang kanyang tingin ay nakapako kay Liana bago lumingon kay Ernesto. "Kailangan po nating mag-usap. Maaga pa po ang meeting ninyo bukas." Pagkatapos, tumingin siya pabalik kay Liana at sa kanyang tingin ay may halong panunuya. Tungkol sa budget at sa mga di kailangang gastos, ang mensahe ay malinaw. Si Liana ay isang gastos na hindi kailangan. Isang problema na kailangang alisin. Ang pasasalamat ni Don Ernesto ay parang isang patak ng ulan sa gitna ng disyerto. Nagbigay ng panandaliang pag-asa, ngunit mabilis ding sinipsip ng tuyong lupa ng kawalan ng tiwala. Kinabukasan, sa opisina ni Ernesto, ipinagpatuloy ni Barbara ang kanyang misyon. Hindi na siya gumamit ng mga simpleng salita o hinala. Ngayon, may dala na siyang ebidensya. "Sir, ayaw ko po sanang ipakita ito sa inyo. Baka isipin niyo, sinisiraan ko siya." Simula niyaya,
Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari. Inilapag niya ang isang papel sa mesa, isang bank statement. Nakiusap po ako sa kaibigan ko sa bangko para lang po sa kapayapaan ng isip natin. Tignan niyo po. Kinuha ito ni Ernesto. Ang papel ay nagpapakita ng bank account ni Liana Mercado at sa ilalim ng transaction history, isang deposito na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Source, Anonymous. 200,000? Bulong ni Ernesto. Saan manggagaling ang ganito kalaking pera para sa isang katulong? Ito na ang pagkakataon ni Barbara. Iyan din po ang tanong ko, sir. Isang taong bigla na lang susulpot na may koneksyon pala kay Senyora Amalia na magiging bayani sa harap nyo at ngayon may 100,000 sa bangko. Lumapit siya. Ang kanyang anino ay gumapang sa mesa. Sir, paano kung hindi lang siya nag-iisa? Paano kung may kasabwat siya? Isang taong mas malakas, mas matalino. Anong gusto mong palabasin, Barbara? Tanong ni Ernesto. Ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. Ang guardianship po ni Ma'am Sarah. Sagot ni Barbara ng diretso. Kung mapatunayan nilang pabaya kayo at kung si Liana ang pinagkakatiwalaan ng bata. Nasa panganib ang lahat ng ipinundar ninyo para sa kanya. Baka ang goal nila ay hindi lang simpleng pera, kundi ang controls sa buong yaman ng mga Aragon. Ang mga salitang guardianship, control, at yaman ay tumama kay Ernesto na parang mga bala. Ang kanyang pinakamatinding takot na may aagaw sa kanyang anak at sa lahat ng pinaghirapan niya para dito. Sa labas ng pinto ng opisina na bahagyang nakaawang, nagpupunas ng isang mamahaling florera si Manang Elida. Narinig niya ang lahat. Ang kanyang kamay na sanay na sa bigat ng mga florera at sa pag-aalaga sa mga antigong gamit ay nagsimulang manginig. Isang butil ng luha ang kumawala mula sa kanyang mata at pumatak sa isang talulot ng rosas na nasa florera. Parang luhang dumungi sa isang magandang alaala. Takot. Alam niyang kasinungalingan ang lahat. Pero sino siya para kalabanin si Barbara? Sino siya para kontrahin ang desisyon ng kanyang amo? Yumuko na lang siya at tahimik na umalis, dala-dala ang isang mabigat na sikreto. Sa loob, tumayo si Ernesto. Ang kanyang muka ay hindi na nagpapakita ng anumang emosyon. Ito ay isang blangkong pader. Pinulot niya ang telepono. Hindi si Liana ang tinawagan niya, hindi si Barbara. Ang tinawagan niya ay ang kanyang personal banker. Good morning, this is Ernesto Aragon, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at businesslike. I want you to put a temporary freeze on an account. The account holder is Liana Mercado. Yes, effective immediately. Pagkababa niya ng telepono, hindi pa siya tapos. Nag-dial siya ng panibagong numero, ang kanyang abogado. Attorney, sabi niya, habang nakatingin sa litrato ni Amalia at Sarah sa kanyang mesa. I need you to review the terms of my daughter's guardianship. I want to see every loophole, every possible weakness. Huminga siya ng malalim. Yes, it's urgent. Ilang araw ang lumipas. Naramdaman ni Liana ang pagbabago sa hangin, ang pagbigat ng bawat sulyap. Pero wala siyang ideya kung gaano kalalim ang hukay na ginagawa sa kanyang likuran. Dumating ang araw ng sahod. Gaya ng dati, pumunta si Liana sa ATM machine sa labas ng subdivision para ipadala ang halos lahat ng kanyang kinita sa kapatid niyang nag-aaral sa probinsya. Ito ang kanyang munting kaligayahan, ang kanyang inspirasyon. Ipinasok niya ang kanyang card. Tinaype ang PIN. Ipinasok ang halaga. Transaction cannot be processed. Account is temporarily inaccessible. Sinubukan niya ulit. Ganun pa rin. Kinabahan siya. Paano na ang allowance ng kapatid niya? Paano na ang gamot ng nanay niya? Nag-aalala siyang bumalik sa mansyon. Pero kanino siya magtatanong? Kay Don Ernesto? Ang taong halos hindi na siya tinitignan. Kinagabihan, natagpuan niyang nakaupo si Don Ernesto sa kanyang study. Sapo ang kanyang ulo.
Ang ilaw mula sa desk lamp ay nagpapakita ng mga linya ng pagod sa kanyang mukha. Migraine. Alam ni Liana ang itsura niyan. Nag-alinlangan siya sandali sa may pinto. Pero nanaig ang kanyang likas na pag-aalaga. Kumuha siya ng luya sa kusina. Pinakuluan ito at hinaluan ng kaunting pulot. Isang simpleng salabat. Lumapit siya sa Don. Dahan-dahang inilapag ang tasa sa mesa. "Sir, para po sa sakit ng ulo niyo," mahinang sabi niya. Nag-angat ng tingin si Ernesto, handa nang magalit. Pero nakita niya ang tasa ng salabat. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Liana. Hindi niya ito tinanggihan. Habang umiinom si Ernesto, lumapit si Liana sa kanyang likuran. "Kung okay lang po sa inyo, sir." At bago pa man makasagot ang Don, marahan niyang ipinatong ang kanyang mga daliri sa sentido nito. Ginawa niya ang isang acupressure technique na natutunan niya sa ospital, isang paraan para mabawasan ang tensyon. Ang kanyang mga daliri ay malumanay, ngunit may sapat na diin. Ang init mula sa kanyang palad ay tila tumatagos sa balat, pinapakalma ang kumikirot na ugat. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Tanging ang tunog lang ng kanilang paghinga ang maririnig. Dahan-dahang nawala ang sakit sa ulo ni Ernesto. At sa pagkawala nito, bumagsak din ang kanyang mga pader. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin ng kanyang bintana, nakita niya ang mukha ni Liana sa likod niya. Isang mukhang pagod, may bahid ng kalungkutan. Pero higit sa lahat, totoo. Walang pagkukunwari, walang kasakiman. Dahan-dahan siyang lumingon para harapin ito. At sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata nang walang pader, walang hinala, walang galit. Nakita ni Ernesto ang isang babaeng nasasaktan pero hindi sumusuko. Isang babaeng nag-aalala kahit siya ang dapat alalahanin. Nakita ni Liana ang isang lalaking nalulunod sa kalungkutan at responsibilidad. Isang lalaking gustong magtiwala pero hindi alam kung paano. Sa sandaling iyon, nagkaintindihan sila. Hindi sa salita, kundi sa pamamagitan ng isang tahimik na pagtatapat ng mga mata. Napansin ni Liana ang isang bagong linya ng kunot sa noo ni Ernesto. Isang guhit na dala ng stress. Walang kamalay-malay, nagsimulang umangat ang kanyang kamay na para bang gusto niyang haplusin at pawiin ang guhit na yon. Ehem. Ang tunog ay parang isang matalim na bubog na bumasag sa salamin. Nakatayo sa may pinto si Barbara. Ang kanyang mukha ay kalmado, pero ang kanyang mga mata ay nagliliyab. "Sir, pasensya na po sa abala," sabi niya. Ang bawat salita ay may diin. "Nakalimutan ko lang pong i-remind kayo tungkol sa conference call niyo bukas ng umaga with the board. Kailangan niyo pong magpahinga." Nabasag ang sandali. Tumayo si Ernesto, muling isinuot ang kanyang maskara ng pagiging Don. "Salamat sa paalala, Barbara. At salamat sa tsaa, Liana." Umalis si Ernesto. Naiwan si Liana at si Barbara sa study. Tiningnan ni Barbara si Liana na para bang isa itong basura na kailangang iligpit. Lumapit siya at ang kanyang boses ay isang malamig at nakakalasong bulong. "Huwag mong isipin na may lugar ka rito. Katulong ka lang." Katulong ka lang. Ang mga salita ni Barbara ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Liana, mas masakit kaysa sa sampal. Bumalik siya sa kanyang kwarto na parang isang basahan, piniga hanggang sa mawalan ng pag-asa. Nakatulala siya sa dingding. Ang na-freeze niyang account. Ang galit ni Barbara. Ang pabago-bagong pakitungo ni Don Ernesto. Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa isang madilim na kagubatan at bawat puno ay may tinik. "Saan ako nagkamali?" tanong niya sa sarili. "Pangako, tinutupad ko lang naman ang mga pangako ko." Kinabukasan, habang naglilinis sa lumang library na bihirang gamitin, nilapitan siya ng isang anino. Si Manang Elida. Ang matandang katulong ay hindi nagsalita agad. Inilapag niya ang dala niyang basahan
at tumulong sa pagpupunas ng mga libro. Ang alikabok, parang problema. Mahinang sabi ni Manang Elida, ang kanyang boses ay parang dahon na tuyo. Kahit anong punas mo, pabalik-balik. Tumingin si Liana sa kanya. Nagtataka sa biglaang pagsasalita nito. Manang. Tumingin si Manang Elida sa paligid. Sinisigurong walang nakakarinig. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liana. Nakikita ko ang lahat, iha, sabi ng matanda. Nakikita ko ang kabutihan mo at nakikita ko ang kasamaan na gustong sumira sa'yo. Hinawakan ni Manang Elida ang kamay ni Liana. Ang balat nito ay kulubot, ngunit ang hawak nito ay puno ng lakas at determinasyon. Ayokong manghimasok. Matagal na akong nananahimik dahil sa takot. Pero ang pananahimik ko ay pumapatay na rin sa aking konsensya. Ang pangako mo kay Senyora Amalia, hindi lang ikaw ang nakarinig noon. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Paano niyo po nalaman? Dahil nandoon din ako. Bulong ni Manang Elida. Nasa labas ako ng kwarto. Rinig ko ang lahat. Rinig ko ang pagmamahal sa boses ng senyora at ang tiwala na ibinigay niya sa'yo. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha si Manang Elida. Isang maliit, antigong susi na gawa sa tanso. Iniabot niya ito kay Liana. Ano po ito? Nasa baul ni Senyora Amalia, sagot ni Manang. Ang kasagutan na hinahanap mo, nasa lumang atik, sa likod ng mga aparador. Matagal na niyang bilin sa akin na kung dumating ang araw na kailanganin mo ng tulong, ibigay ko ito sa'yo. Napatingin si Liana sa susi. Ito ay maliit, ngunit sa kanyang palad, parang napakabigat. Isang susi sa nakaraan, isang susi sa katotohanan. Bakit po ngayon niyo lang binigay? Tanong ni Liana. Ang kanyang boses ay nanginginig. Dahil ngayon ka pinakakawawa at dahil ngayon, mas kailangan mong lumaban, sagot ng matanda. Sige na, umakyat ka na, habang abala si Barbara sa baba. Tumango si Liana, ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Dala ang susi, tahimik siyang umakyat sa hagdanan patungo sa atik, isang lugar na ipinagbabawal sa mga katulong. Madilim at maalikabok ang atik. Ang amoy ay pinaghalong lumang kahoy at alaalang nakalimutan. Sa likod ng mga lumang aparador at mga kasangkapang nababalot ng puting tela, nakita niya ito. Isang baul na gawa sa kahoy na nara, may mga ukit ng bulaklak ng sampagita. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ipinapasok ang susi sa kandado. Click! Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Sa loob, walang alahas o pera. Ang laman nito ay mga lumang litrato, isang rosaryo, at isang tumpok ng mga sulat na tinalian ng isang asul na ribon. Kinuha niya ang mga sulat. Binasa niya ang nakasulat sa ibabaw ng unang sobre. Para sa aking mahal na Ernesto. Sa ibaba nito, may isa pang tumpok. Para sa aking nag-iisang anghel, Serafina. Ito ang mga pamana ni Amalia. Ang mga salitang hindi niya nasabi. Habang hawak niya ang mga sulat, narinig niya ang isang tunog na nagpatindig ng kanyang balahibo. Creak, creak, creak. Ang tunog ng mga yabag sa hagdanan. Papalapit, papunta sa atik. Alam niya kung kaninong mga yabag yon. Si Barbara. Click! Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay parang putok ng baril sa tahimik na atik. Biglang nanlamig ang hangin. Nakatayo sa may pintuan si Barbara. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagulat na may halong tagumpay. Isang iglap lang. Iyon lang ang panahong kailangan ni Liana. Mabilis pa sa 4:00, itinago niya ang mga sulat sa loob ng kanyang uniforme, sa tapat ng kanyang dibdib, sa ibabaw ng kanyang puso. Ang papel ay lumikha ng isang mahinang kaluskos, isang tunog na sanay nilamon ng alikabok at katahimikan. Anong ginagawa mo rito, ha? Sigaw ni Barbara, ang kanyang boses ay puno ng galit. Bawal ang sino man dito. Magnanakaw ka. Lumakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay may bigat.
Hinablot niya ang braso ni Liana. Ano ang tinatago mo? Ipakita mo sa akin. Wala. Pagtanggi ni Liana, pilit na binabawi ang kanyang braso. Nag-iikot lang ako para maglinis. Sinungaling. Tumawa si Barbara, isang tawang walang saya. Tumingin siya sa bukas na baul. Ang baul ni Senyora. Kaya pala, may balak kang pagnakawan ng mga alaala niya, pati na rin ang pamilya niya. Kinaladkad ni Barbara si Liana palabas ng attic. Habang sila'y naglalakad pababa, nagawa ni Liana na bahagyang silipin ang isang linya mula sa sulat na pinakamalapit sa kanyang balat. Ang sulat kamay ni Amalia ay tila isang bulong mula sa nakaraan, isang huling habilin na nagbigay sa kanya ng lakas. At sa mga kamay ni Liana, ipinagkakatiwala ko ang aking pinakamamahal na si Sarah. Humigpit ang pagkakakuyom ng palad ni Liana. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa tiwala. Tungkol sa isang pangakong hindi niya pwedeng baliin. Habang kinaladkad siya ni Barbara patungo sa hagdanan, may ibang plano na tumatakbo sa isip ng mayordoma. Ito na ang huling yugto, ang checkmate. Binitawan niya saglit si Liana sa pasilyo ng ikalawang palapag. Hintayin mo ako dito. Isusumbong kita kay Sir Ernesto. Banta niya. Pero hindi si Ernesto ang pinuntahan niya. Pumasok si Barbara sa kwarto ni Sarah. Mabilis. Tiyak. Kinuha niya ang totoong EpiPen at allergy medication ng bata mula sa emergency kit nito. Pinalitan niya ito ng isang bote ng simpleng vitamin C tablets na kamukhang-kamukha nito. Ang salbabida ay pinalitan niya ng bato. Pagkatapos, lumabas siya. Sa isang console table sa pasilyo, may nakahandang isang platito ng pagkain. Gambas sa lahilyo, mga hipon na niluto sa bawang, isang ulam na paborito ni Ernesto. Dala-dala niya ito kanina. Isang perpektong props para sa kanyang plano. Aksidente niyang iniwan ang platito sa ibabaw ng mesa. Isang lugar na madaling makita. Isang lugar na abot kamay ng isang batang mausisa. Samantala, lumabas ng kanyang silid si Sarah. Suot ang kanyang prinsesang damit, naghahanap ng kalaro. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa platitong nasa mesa. Ang kulay kahel ng hipon, ang amoy ng bawang, hindi niya alam na bawal ito. Ang alam lang niya, mukhang masarap ito. Habang si Liana ay pinipilit na manatili sa kanyang kinatatayuan sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang eksena. Nakita niya ang platito. Nakita niya ang hipon. Nakita niya si Sarah na lumalapit dito. Sarah, huwag! Sigaw niya pero huli na. Kinuha ni Sarah ang isang piraso. Dahan-dahan itong itinaas patungo sa kanyang bibig. Nakita ito ni Barbara. Isang demonyong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bago ito napalitan ng isang maskara ng dalisay na takot. Hindi niya pinigilan ng bata. Sa halip, huminga siya ng malalim. At pagkatapos ay isinagawa ang pinakamahusay na pag-arte ng kanyang buhay. Sumigaw siya. Isang sigaw na dinig sa buong mansyon. Isang sigaw na para kay Don Ernesto. Sir, tulong! Si Liana, pinapakain ng bawal si Sarah. Ang sigaw ni Barbara ay parang kidlat na gumuhit sa kalangitan ng mansyon. Mula sa kanyang opisina sa ibaba, narinig ito ni Don Ernesto. Ang pangalan ni Liana, ang pangalan ni Sarah, at ang salitang bawal, parang isang mabagal na pelikula ang sumunod na nangyari. Umakyat si Ernesto sa hagdanan, tigdalawang baitang ang hakbang. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot at galit. Ang kanyang isip ay bumalik sa lahat ng babala ni Barbara. Guardianship, control, pera. Pagdating niya sa ikalawang palapag, ito ang eksenang bumungad sa kanya. Si Barbara, na may mga luha sa mata, nakaturo. Ang mukha ay larawan ng isang taong na-shock. Si Sarah, na may hawak na hipon, ilang pulgada na lang mula sa kanyang bibig. Ang mukha ay nagtataka. At si Liana, nakatayo ilang talampakan ng layo. Ang mukha ay puno ng isang emosyong
Hindi niya mabasa. Takot, oo. Pero mayroon pang iba. Isang bagay na parang desperasyon. Para kay Ernesto, ang mga piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa isang iglap. Bumubuo ng isang larawang nakakatakot at malinaw. Ang larawang ipininta ni Barbara sa kanyang isipan sa loob ng maraming linggo. Isang babaeng gustong maging bayani. Isang babaeng gustong patunayan na ang pamilya ay pabaya. Isang babaeng gustong makuha ang lahat. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit na nagbabadyang sumabog. Sir, nakita ko po. Hagulgol ni Barbara. Sinubukan kong pigilan pero inaalok po niya ng hipon si Sarah. Alam nating lahat na bawal. Hindi totoo yan, sigaw ni Liana. Ang kanyang boses ay desperado. Hindi ko ginawa yan. Sir, maniwala kayo. Pero hindi nakikinig si Ernesto. Ang tanging nakikita niya ay ang hipon sa kamay ng kanyang anak. Ang tanging naririnig niya ay ang mga babala na umuulit-ulit sa kanyang ulo. Lumapit siya kay Sarah at marahang kinuha ang hipon mula sa kamay nito. Don't eat that, anak. It's bad for you, sabi niya sa malumanay na boses bago muling ibinaling ang kanyang nag-aapoy na tingin kay Liana. Ano pa ang gusto mo? Tanong niya. Ang bawat salita ay may diin. Hindi pa ba sapat ang lahat? Gusto mo bang mamatay ang anak ko para lang mapatunayan mo ang punto mo? Sir, hindi po. Tama na. Ang sigaw niya ay umaling-awngaw sa buong pasilyo. Nagpatigil sa lahat, pati na sa pag-iyak ni Sarah. Nakita ko na ang lahat ng kailangan kong makita. Mula sa simula, plinano mo na ito. Ang pagdating mo, ang pagiging bayani mo, ang pagkuha mo sa loob ng anak ko. Lumapit siya kay Liana. Ang kanyang muka ay isang maskara ng galit at pagkasuklam. Pero hanggang dito ka na lang. Itinuro niya ang pinto. Sinungaling! Sigaw niya, ang ugat sa kanyang leeg ay lumabas. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ang mga salita ay tumama kay Liana na parang isang malaking alon. Tinangay ang lahat ng natitira niyang lakas. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit hindi niya hinayaang pumatak ang mga ito. Isang patak lang at talo na siya. Hindi siya umimik. Hindi siya nagmakaawa. Dahil alam niya, sa sandaling iyon, walang saysay ang kanyang mga salita. Ang hukom ay nagbigay na ng kanyang hatol. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang kwarto. Ang bawat hakbang ay parang milya ang layo. Narinig niya ang mahinang pag-iyak ni Sarah sa likuran niya. Tumatawag sa kanyang pangalan. Mama Lia. Ngunit hindi siya lumingon. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas siya. Dala ang kanyang maliit na bag. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay kasya sa isang maliit na espasyo. Naglakad siya sa pasilyo, nilagpasan si Barbara na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Nilagpasan niya si Don Ernesto na nakatayo na parang isang estatwang bato. Pagdating niya sa malaking pinto ng mansyon, ang hangganan ng kanyang mundo sa loob ng ilang linggo, huminto siya. Hinawakan niya ang malamig na doorknob, pero hindi niya ito binuksan. Sa halip, dahan-dahan siyang lumingon. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot o sakit. Ang mga ito ay nagpapakita ng determinasyon. Ang kanyang kamay ay marahang dumapo sa kanyang dibdib. Hinahawakan ang mga liham na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Ang huling pamana. Ang huling sandata. Tinitigan niya si Don Ernesto, hindi bilang isang katulong na nakayuko, kundi bilang isang babaeng kapantay niya. At sa katahimikan, naghintay siya. Hindi gumalaw si Liana. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa sigaw ni Don Ernesto. Ano pang hinihintay mo? Hindi mo ba narinig? Lumayas ka. Ulit ni Ernesto. Ang kanyang pasensya ay paubos na. Ngumiti si Barbara.
Ito na ang katapusan. Pero hindi. Hindi po ako aalis, sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, matatag at walang bahid ng takot. Hindi pa po ako tapos magsalita. Wala na akong gustong marinig mula sa'yo. Hindi po ako ang magsasalita, sir, sagot ni Liana. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang lumang sobre mula sa ilalim ng kanyang uniforme. Siya. Nakita ni Ernesto ang sulat kamay sa sobre. Isang sulat kamay na kilalang kilala niya. Isang sulat kamay na gabi-gabi niyang napapanaginipan. Ang sulat kamay ni Amalia. Parang isang suntok sa sikmura ang epekto nito sa kanya. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ang nangiti ni Barbara ay unti-unting nabura. Napalitan ng pagkalito at kaba. Binuksan ni Liana ang sulat. Ang papel ay luma na, ngunit ang tinta ay malinaw pa rin. Hindi niya binasa ang sulat para sa kanyang sarili. Binasa niya ito para sa lahat ng nasa silid. Binasa niya ito para sa hustisya. Mahal kong Ernesto, simula ni Liana, ang boses niya ay naging daluyan ng boses ng isang babaeng matagal nang wala. Kung binabasa mo ito, marahil ay matagal na akong wala sa tabi mo. Huwag kang iiyak, mahal ko. Alam kong sinusubukan mong maging matatag para sa ating anak. Pero kilala kita, Ernesto. Kapag nasasaktan ka, nagtatayo ka ng mga pader. Ginagawa mong yelo ang iyong puso para hindi na ito muling masugatan. Ang bawat salita ay parang isang patak ng mainit na tingga na tumatama sa dibdib ni Ernesto. Nagpatuloy si Liana. Natatakot ako, mahal. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa'yo. Natatakot akong mag-isa ka sa isang mundo na puno ng dilim. Natatakot akong makalimutan mo kung paano magmahal nang walang pag-aalinlangan. Tumingin si Liana kay Barbara na ngayon ay namumutla na. Kaya noong mga huling araw ko ipinadala sa akin ng Diyos ang isang anghel, isang nurse na may mabuting puso at malalambot na kamay. Ang pangalan niya ay Liana. Sa pagkarinig ng pangalan, napahakbang paatras si Ernesto. Parang hindi niya kayang tanggapin ang naririnig. Sa kanya ko nakita ang klase ng pag-aalaga na gusto kong iwan para kay Sarah. Sa kanya ko nakita ang katapatan na matagal mo nang hinahanap sa iba. Huwag kang magkakamali, Ernesto. Ang babaeng ito ay hindi humihingi ng kahit ano. Nagbibigay lang siya. Dito na nagsimulang mamasa ang mga mata ni Ernesto. Itinaas niya ang kanyang kamay. Dahan-dahan na parang gusto niyang hawakan ng hangin, na para bang nararamdaman niya ang presensya ni Amalia sa bawat salitang binibigkas ni Liana. At pagkatapos, binasa ni Liana ang huling mga salita. Ang mga salitang babago sa lahat. Kaya mahal ko, ito ang huli kong habilin. Kung dumating ang araw na magduda ka sa lahat, kung ang buong mundo ay tila isang kasinungalingan, huminga ng malalim si Liana. Pakinggan mo ang tibok ng puso kong nananatili sa kanya. Katahimikan. Isang katahimikan na mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ibinaba ni Liana ang sulat. Ang kanyang misyon ay tapos na. Si Ernesto ay nakatayo lang, tulala. Ang mga pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. At ang sakit, ang pagsisisi at ang katotohanan ay bumuhos na parang isang malaking baha. Naalala niya ang lahat, ang pag-aalaga ni Liana, ang sinigang, ang oyayi, ang pagmamasahe sa kanyang ulo. Lahat ng yun ay si Amalia. Nagsasalita sa pamamagitan niya. At hindi siya nakinig. Dahan-dahan, ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Liana. Ang kanyang mga mata na ngayon ay puno ng luha at isang bagong, nakakatakot na pag-unawa ay ipinukol sa isang tao. Si Barbara. Lumakad siya palapit sa mayordoma. Ang bawat hakbang ay mabagal, mabigat at puno ng panganib. Si Barbara ay napaurong. Ang kanyang mukha ay nababalot na ngayon ng dalisay na takot. Tumigil si Ernesto sa harap niya.
Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas ito, ay hindi isang sigaw. Ito ay isang bulong na nanginginig sa galit at sa nasirang puso. Barbara, anong ginawa mo? Ang tanong ni Don Ernesto ay parang isang susi na sumira sa kandado ng pagpipigil ni Barbara. Bigla, ang babaeng laging matatag, ang babaeng may kontrol sa lahat, ay gumuho. Sir, nagsimula siyang umiyak, hindi na luha ng pagkukunwari, kundi luha ng isang taong nahuli na. Ginawa ko lang po yun dahil mahal ko kayo. Isang pag-amin na matagal nang nakakubli sa ilalim ng mga patong ng serbisyo at pekeng katapatan. Mahal? Ulit ni Ernesto. Ang salita ay parang lason sa kanyang bibig. Tinatawag mong pagmamahal yan? Ang pagsisinungaling? Ang paglalagay sa panganib sa buhay ng anak ko? Hindi ko po siya sasaktan. Depensa ni Barbara. Alam ko pong hindi niya kakainin yun. Gusto ko lang pong umalis na ang babaeng yan. Siya ang sumisira sa lahat. Mula nang dumating siya, nagbago na kayo. Unti-unti na niyang kinukuha ang lugar na dapat ay sa akin. Sumigaw siya. Ang kanyang boses ay puno ng pait at hinanakit ng maraming taon. Ako ang nandito noong namatay si Senyora Amalia. Ako ang kasama niyo sa bawat araw na nagluluksa kayo. Ako dapat, sir. Ako. Tiningnan siya ni Ernesto. Hindi na may galit, kundi may awa at pagkasuklam. Ang taong pinagkatiwalaan niya, ang taong kasama niya sa bahay sa loob ng halos isang dekada, ay isang estranghero pala. Isang ahas na matagal niyang inalagaan. Tapos na tayo, Barbara, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at pinal. Umalis ka sa pamamahay ko. Kunin mo ang lahat ng gamit mo. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Walang nagawa si Barbara kundi humagulgol habang tinawag ni Ernesto ang mga gwardiya para i-escort siya palabas. Ang kanyang paghahari sa mansyong Aragon ay nagwakas, hindi sa isang trono, kundi sa sahig, sa gitna ng kanyang mga kasinungalingan. Nang mawala na si Barbara, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot. Naiwan silang tatlo, si Ernesto, si Liana, at ang multo ni Amalia sa pagitan nila. Dahan-dahang hinarap ni Ernesto si Liana, ang Don, ang bilyonaryo, ang taong hindi yumuyuko kanino man. Ngayon, ang kanyang mga balikat ay nakabagsak. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Liana sa kanya dati. Hiya, isang malalim, nakakain, at matinding kahihiyan. Para siyang isang bata na nahuli sa kanyang pinakamalaking pagkakamali. Ang lahat ng kanyang kayabangan ay nawala. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay walang silbi. Sa harap ng babaeng hinusgahan niya, sinigawan at pinalayas dahan-dahan, ang mga tuhod ni Don Ernesto Aragon ay bumigay. Lumuhod siya sa malamig na marmol na sahig ng kanyang sariling mansyon. Patawarin mo ako, Liana. Ang kanyang boses ay basag. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata ni Liana. Pinakinggan ko ang maling boses. Nabulag ako ng sakit at pagdududa. Pinabayaan ko ang huling habilin ng asawa ko. Pinabayaan kita. Tumingin siya sa sahig. Sa ngalan ni Amalia, sa ngalan ng pag-ibig ko sa kanya, patawad. Hindi gumalaw si Liana. Hindi niya sinubukang itayo ang Don mula sa pagkakaluhod. Hinayaan niya. Hinayaan niyang maramdaman nito ang bigat ng kanyang pagkakamali. Hinayaan niyang ang sahig na malamig ang maging saksi sa kanyang pagsisisi. Ito ay isang bagay na kailangang mangyari, hindi para ipahiya siya, kundi para tunay siyang gumaling. Isang maliit na kamay ang humawak sa damit ni Liana. Si Sarah, na kanina patahimik na nanonood, ay lumapit sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Tumingin si Liana pababa sa bata. Pagkatapos, tumingin siya sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Hindi siya sumagot. Sa halip, yumuko siya at kinarga si Sarah.
Mahigpit niya itong niyakap. Ipinaparamdam sa bata na ligtas ito, na ang lahat ay magiging maayos. Ang kanyang mga mata ay muling tumingin kay Ernesto. Isang tingin na komplikado. May bahid ng sakit? Oo, pero meron na ring kaunting pag-unawa. At marahil, sa pinakasulok nito, isang maliit na binhi ng pagpapatawad. Hindi umalis si Liana. Hindi dahil sa pakiusap ni Don Ernesto. Hindi dahil sa biglang pagbabago ng kanyang katayuan. Nanatili siya para sa isang maliit na batang babae na yumakap sa kanya na parang isa siyang salbabida sa gitna ng isang bagyo. Nanatili siya para kay Sarah. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Ang mansyon na dating pinapatakbo ng takot at mahigpit na mga patakaran ni Barbara ay tila isang katawan na hindi alam kung paano gumalaw. Ang mga katulong ay naghihintay ng utos na hindi dumadating. Ang pagbabago ay nagsimula sa maliliit na bagay. Isang umaga, naabutan ni Liana si Don Ernesto sa kusina. Nakatayo sa harap ng coffee machine na parang isa itong komplikadong makinarya mula sa ibang planeta. Kumukunot ang kanyang noo. Hindi alam kung aling butones ang pipindutin. Sir, ano pong ginagawa niyo? Tanong ni Liana. Nagulat si Ernesto. Wala. Kukuha lang sana ako ng kape. Sa loob ng maraming taon, laging may naghahanda ng kape para sa kanya. Ngayon, sa unang pagkakataon, kailangan niyang gawin ito para sa sarili niya. Hindi nagsalita si Liana. Kumuha siya ng isa pang tasa, nagtimpla ng kape sa paraang alam niyang gusto ni Ernesto, matapang, walang asukal, kaunting gatas lang. Tahimik niya itong inilapag sa mesa sa tabi niya. Hindi, "Salamat, Liana," ang sinabi ni Ernesto. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, isang maliit, nahihiya at halos hindi kapansin-pansing na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nginitian din siya ni Liana pabalik. Nagsimula ang proseso ng pagtatayo muli. Hindi na naguutos si Ernesto. Nagtatanong na siya. Liana, sa tingin mo, ano ang magandang tanghalian para kay Sarah? Liana, pwede mo ba akong samahan sa parent-teacher meeting? Hindi ko alam kung ano ang mga sasabihin ko. Unti-unti, ang mansyon ay hindi na lang isang bahay. Nagiging tahanan na ito. Isang hapon, habang naglalaro sila ni Sarah sa hardin, lumapit si Ernesto. Hindi siya naupo sa mamahaling garden set. Naupo siya sa damuhan, katabi nila. Kahit na madudumihan ang kanyang designer pants. May gusto akong sabihin sa'yo. Simula niya, nakatingin kay Liana. Tungkol sa kaso mo dati, yung dahilan kung bakit ka natanggalan ng lisensya. Tumingin si Liana sa kanya, nagulat. Kinausap ko na ang mga abogado ko. Binuksan namin ulit ang kaso. Hindi tama na hinayaan mong nakatago lang ang katotohanan. Ito ang paraan niya ng paghingi ng tawad. Hindi na sa salita, kundi sa gawa. Gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan, hindi para maghinala, kundi para tumulong, para itama ang isang pagkakamali ng nakaraan. Naramdaman ni Liana ang isang mainit na agos sa kanyang dibdib. Salamat po, sir. Ernesto, sabi niya. Tawagin mo akong Ernesto. Ang pagbabago ay hindi madali. May mga araw na tahimik sila sa isa't isa. Hindi alam kung ano ang sasabihin. May mga gabing pareho silang napapaisip kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, mayroon silang isang tulay. Isang maliit na anghel na nag-uugnay sa kanilang dalawang nasirang mundo. Papa, Mama Lia, tignan niyo po. Sigaw ni Sarah, ipinapakita ang kanyang drawing. Isang larawan ng tatlong tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang araw na nakangiti. Isang pamilya. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog si Sarah, tumunog ang telepono ni Ernesto. Hello, attorney? Tahimik na nakinig si Ernesto. Nakatayo si Liana sa malayo, nag-aayos ng mga bulaklak, ngunit ramdam niya ang pagbabago sa tensyon sa silid. Biglang nanigas ang panga ni Ernesto.
Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Ano? Sigurado ka ba dyan? Ilang sandali pa ng pakikinig. Okay. Sige. Salamat sa impormasyon. Kailangan kong pag-aralan ito. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya kay Liana. Ang kanyang mukha ay puno ng isang bagong alalahanin. Ernesto? Anong nangyari? Huminga siya ng malalim. Mr. Aragon, nahanap na namin kung sino ang nag-frame kay Miss Mercado. Pero mas komplikado po ito kaysa sa inaakala natin. Tumingin siya kay Liana. May nahanap na sila. Sino? Tanong ni Liana. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog. Ang taong nag-utos na sirain ka, sagot ni Ernesto. Hindi ito basta-basta. Konektado siya sa isa sa mga pinakamalaking kalaban ko sa negosyo. Ang pag-atake sa iyo noon ay pag-atake pala sa akin ngayon. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating malamig at tahimik na hardin ng Mansyong Aragon ay puno na ngayon ng halakhak. Mama Lia, dahan-dahan lang po baka matusok ka. Paalala ni Sarah habang maingat na inilalagay ni Liana ang isang bagong tanim na rosas sa lupa. Okay lang anak, sanay na ang mga kamay ko sa karayom. Biro ni Liana pabalik. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lumapit si Ernesto, hindi na suot ang kanyang business suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon. May dala siyang isang pitsil ng malamig na juice. Mukhang seryoso ang trabaho ninyo, mga hardinera ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing na, walang bahid ng dating lamig. Ang kaso ni Liana ay nalinis na. Sa tulong ng mga abogado ni Ernesto, napatunayang isa siyang biktima ng corporate sabotage. Ang kalaban ni Ernesto ay sinubukang sirain ang reputasyon ng ospital na pag-aari ng mga Aragon sa pamamagitan ng pag-frame sa pinakamagaling nilang head nurse. Ang katotohanan ay lumabas. At kasabay nito, ang alok na bumalik si Liana sa kanyang dating posisyon. Tinanggihan niya ito. Sa ngayon, mas kailangan po ako dito, sabi niya noon kay Ernesto. Kasalukuyan siyang nag-aaral ulit online, kumukuha ng refresher courses para ihanda ang sarili sa kanyang pagbabalik balang araw, sa sarili niyang panahon. Umupo si Ernesto sa damuhan, sa tabi ni Liana at Sarah. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Liana na puno ng lupa. Hindi ito isang kilos na puno ng pagnanasa, kundi isang kilos ng pasasalamat, respeto, at isang damdamin na mas malalim pa. Hindi pa sila opisyal na magkasintahan. Ang kanilang relasyon ay isang bagay na dahan-dahan nilang tinutuklas, isang hardin na unti-unti nilang dinidiligan araw-araw. Ang pundasyon nito ay hindi na alaala ni Amalia, kundi ang bagong pamilya na kanilang binubuo. Inilagay nila ang huling rosas sa lupa, isang puting rosas, ang paborito ni Amalia. Itinanim nila ito sa eksaktong lugar kung saan dati nakatayo ang paboritong upuan ng yumaong ginang. Hindi para palitan ang alaala niya, kundi para parangalan ito. Habang nagdidilig si Sarah, tumingin si Liana kay Ernesto. Ang mga tanong na dating bumabagabag sa kanya ay may mga sagot na. Napatawad na ba niya si Ernesto? Oo, ang pagpapatawad pala ay hindi paglimot sa sakit. Ito ay ang pagpiling huwag nang hayaang ang sakit na yon ang magdikta sa iyong kinabukasan. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo, ang kapayapaan pala ay hindi ang kawalan ng problema. Ito ay ang pagkakaroon ng isang tahanan sa gitna ng anumang bagyo, at ang tahanan niya ay ang mga tawa ni Sarah at ang panatag na tingin ni Ernest. Ano ang aral na natutunan? Para sa kanilang lahat, ang aral ay simple. Ang isang pamilya ay hindi binubuo ng dugo, ng apelyido, o ng yaman. Ito ay binubuo ng mga pusong handang magtiwala kahit nasaktan na. Ito ay binubuo ng mga kamay na handang magtanim muli sa isang hardin na nasira. At higit sa lahat, ito ay binubuo ng pag-ibig. Isang pag-ibig na natutunang magpatawad
maghilom, at magsimulang muli. Tapos na po! Masayang sigaw ni Sarah. Tumingin sina Liana at Ernesto sa isa't isa. Sa kanilang mga mata, isang pangako ang muling nabuo. Hindi isang pangakong binitawan sa bingit ng kamatayan, kundi isang pangakong bubuuin sa bawat pagsikat ng bagong araw. Ang mansyong Aragon ay hindi na isang palasyo ng yelo. Isa na itong tahanan. Isang tahanan ng puso. At dito nagtatapos ang kwento ni Liana, Ernesto, at Sarah. Isang pamilyang sinubok ng hinala, ngunit muling binuo ng pagpapatawad at pag-ibig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyong paglalakbay kasama namin hanggang sa huling sandali. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, ang pinakamabigat na bahagi para sa akin ay ang tagpo kung saan lumuhod si Ernesto. Sa sandaling iyon, hindi lang siya isang don na nagsisisi. Siya ay larawan ng bawat isa sa atin na nagkakamali, nasasaktan, at desperadong naghahanap ng daan pabalik. Ang bawat kwento ay may pinagmumulan. Isang alaala, isang pangarap, o isang pamilyar na tibok ng puso. Nais kong ibahagi sa inyo na ang pag-asa, kahit sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok, ay parang isang maliit na kandila. Hindi nito kayang itaboy ang lahat ng dilim, pero sapat na ang liwanag nito para ipakita sa atin ang susunod na hakbang. Naniniwala ako na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong pinapatawad mo, kundi para sa kapayapaan ng sarili mong puso. Ito ay parang isang binhi na itinatanim sa lupang nasira. Kailangan ng tapang para itanim at ng pasensya para hintayin ito'y muling sumibol. Kaya ang tanong ko para sa'yo, kung ikaw si Liana, sa kabila ng lahat ng sakit at di makatarungang paghuhusga, magagawa mo rin bang magpatawad? Kung merong bahagi ng kwento na pumukaw sa iyong damdamin, huwag kang mag-atubiling iwanan ito sa mga komento. Nais naming marinig ang iyong boses. Ang iyong mga saloobin ay mahalaga. At kung ang kwentong ito ay nagbigay sa iyo ng kahit kaunting inspirasyon, mangyaring ibahagi ito sa iba. Pindutin ang like button at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong magpapaalala sa atin kung gaano katatag at kaganda ang puso ng tao. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso